matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, sa buhay ay maraming pagsubok, pero kapag nagpadala ka sa pagsubok na ito, talo ka. Yan ang natutunan ko sa buhay. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Connie. Papa Dudut, nakaranas ako ng malungkot at masayang buhay, pero masasabi kong panandalian lamang ang lahat. Mayroon akong ka-live-in dati na nagsama kami ng 4 na taon, kung saan siya ang ama ng anak ko. Naging masaya rin naman kami, pero hirap na hirap kami sa buhay. Halos umaasa kami sa parents niya. Wala kasi siyang trabaho bagamat naghahanap siya, pero hindi siya nilalapitan ng swerte dahil walang tumanggap sa kanya. High school graduate lamang kami at that time. At dahil doon ay nagdesisyon na ako na hiwalayan na lamang siya at isinama ko ang anak ko. Dahil ako lang ang bubuhay sa anak ko ay napilitan po akong maghanap ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos ay napasok ako bilang service crew sa isang fast food chain. Doon ko nakilala ang katrabaho kong si Bert. Isang working student na nag-aral sa Lyceum of the Philippines. Naging close friends kami ni Bert dahil na rin siguro sa vibes namin ng isa't isa. Kaya nga hindi ko naiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Samantala'y nakahalata naman ang katrabaho namin dahil sa kakaibang closeness namin. Kaya madalas nila kaming tuksuhin at biru-biruin. Minsan habang naghahanda sa pagsara ng fast food chain ay napagkatuwan akong asarin ng mga kasamahan namin sa trabaho sa pangunguna ni Percy, kaibigan naming dalawa. Ikaw ha, Connie, puro na lang si Bert ang iniintindi mo. Well, iba na kasi ang nagmamahal. Uy, pagbibiro pa ni Percy sa akin. Ikaw talaga, Percy? Hanggang gabi ba naman mga asar ka pa rin sa akin? Hindi pa nga nagtatapat ng pag-ibig sa akin si Bert. At saka friends lang kami. Pabulong kong saway sa aking alaskador na kasamahan. Friends lang ha? Lokohin mo ang lelang mo. Nagdi-deny ka pa. Pero heto, seryosong tanong ko sa'yo. Tapatin mo nga ako, Connie. May gusto ka sa kanya, no? Tama ba ako? O sisa pa nito sa akin? Dahil naman sa kaibigan ko at pinagkakatiwalaan si Percy ay isang pagtatapat ang aking ginawa. Huwag kang maingay ha, Percy, may pagtatapat ako sa iyo. May gusto ko kay Bert. Hindi na nagulat si Percy sa sinabi ko at sa halip ay tumawa ito ng malakas, getting the attention ng mga tao sa loob kasama na si Bert. Sabi ko na nga ba hindi pa talaga ako binibiro ng ESP ko. Wika pa nito. Agad ko namang sinaway. Ano ka ba, Percy? Huwag ka namang maingay. Baka marinig ni Bert. Sabi ko habang iniiwas ko ang tingin kay Bert na alam kong nakatingin sa amin ni Percy ng mga oras na yon. Buti nga yun Nang marinig niya para at least magkaroon siya ng lakas ng loob na manligaw sa iyo.
Napaka-torpe kasi ni Bert eh. Malakas na sabi ni Percy. Kumbaga ay intensyon niya talagang iparinig kay Bert ang pinag-uusapan namin. Dahil naman sa inis ay kinurot ko si Percy sa tagiliran. Bagamat nasaktan ay dinaan lamang nito sa tawa. Samantala sa kabila ng panunukso ng aking mga kasamahan sa trabaho ay sabay pa rin kaming umuwi ni Bert. Nagkwentuhan kaming dalawa habang nasa jeep pa uwi. Pagkatapos ay buwaba kami sa palengke malapit sa bahay ko at doon ay nilibre pa ako ni Bert ng kwek-kwek, fishball at sa malamig. Papadudot aminin kong masaya ako kapag kasama ko si Bert. Siya ang kumukumpleto ng aking gabi. At kapag kasama ko rin siya ay hindi ko maiwasan na tumibok ng mabilis ang aking puso. Oo, iniibig ko na siya ng palihim. Connie, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Pero pangako mo sa akin ha. Hindi ka magagalit o iiwasan ako pagkatapos kong sabihin ito sa iyo. Ang sabi ni Bert sa akin pagdating namin sa tapat ng aking bahay. Okay, pangako, hindi ako magagalit o iiwas sa iyo. Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Sabi ko. Sa totoo lang ay nakakaramdam ako ng excitement nang marinig ko yon. Marami ang naglalaro kasi noon sa isipan ko. Isa na nga roon na baka ipagtatapat na sa akin ni Bert na may gusto siya sa akin at aalokin niya akong maging girlfriend niya. Connie, may gusto ako sa iyo. Tingin ko nga baka mahal na kita pag amin niya sa akin. I knew it. Tama nga ako nang nararamdaman na may gusto rin siya sa akin. Kaya halos wala akong masabi noon at nakatingin lang kay Bert na may halong excitement, papadudot. Matagal ko na sanang gustong sabihin ito sa iyo. Pero nahihiya lang talaga ako. Baka kasi isipin mo na nagtitake advantage ako sa iyo since magkaibigan tayo. Connie, sana tanggapin mo ang pagmamahal ko sa iyo. Pagpapatuloy pa niya. Bert, ang sabi ko na lang. Halos speechless ako noon, papadudot, kaya inakala ni Bert na ayokong tanggapin ang pagmamahal niya. Okay lang sa akin kung may iba ka ng mahal. Okay lang sa akin kung hindi mo ako gugustuhin. Kung si Percy ba ang mahal? Hindi pa natatapos ang sinasabi ni Bert nang bigla akong magsalita. No, Bert. Wala akong nararamdaman para kay Percy. Kaibigang matalik ko lang siya. Pag-amin ko. Nakita ko naman at tila nakahinga ng maluwag si Bert sa aking sinabi. Samantala sa pagkakataong yon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para umamin din sa kanya. May sasabihin din ako sa iyo eh. Bert, pareho tayo ng nararamdaman. Mahal din kita. Wika ko. Hindi naman makapaniwala si Bert sa kanyang narinig mula sa akin. Ang buong akala, siguro niya ay kaibigan lamang ang tingin ko sa kanya. Matagal na akong may gusto sa iyo simula pa lang nang magkakilala tayo. Hindi ko lang naipagtatapat dahil alam mo na, magmumukha kasi akong cheap at ewan kung ako ang unang magtatapat. Bert, mahal na mahal kita. Pagpapatuloy ko pa. Finally, it came to our senses na mahal talaga namin ang isa't isa. Kaya hindi na kami nagdalawang isip na pumasok na agad sa isang relasyon. Papadudot, hindi ko inaasahang magiging kami ni Bert. Akala ko noong una ay hindi siya seryoso sa akin pero kinalaunan ay pinakita at pinaramdam niya sa akin yon. Tanggap niya ako at ang anak ko. Simula noon ay naging masaya na ang pagsasama namin. Naging mabuting boyfriend sa akin si Bert at ni minsan ay hindi niya ako kinalimutan. Bagkos ay lalo pa niya akong pinahalagahan. Proud na proud sa akin si Bert. Sabi niya ay madalas niya akong ikwento at ipagmalaki sa mga magulang niya. Kaya mag-iisang buwan simula nang maging kami ay ipinakilala ako ni Bert sa kanyang mga magulang. Natatandaan ko pa noong araw na yon. Tahimik at mukhang hindi ma-entertain sa girlfriend ng kanilang anak. Papadudot, sobra talaga akong kinabahan. Lalo na nang titigan ako ng kanyang ina na parang nanunuri ng amag sa isang tinapay. Inay, itay, siya nga pala si Connie. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na girlfriend ko. Ang sabi ni Bert sa kanyang mga magulang. Magalang naman akong bumati ng magandang hapon sa kanila ngunit hindi sila ngumiti na siyang lalong nagpakaba sa akin. Maraming kinuwento sa akin si Bert tungkol sa iyo.
Seryosong sabi ng nanay ni Bert sa akin. At parang nasabi na niya na isa kang single mother. Tama ba ako? Tanong pa niya sa akin. Nahihiya naman akong tumango. Opo, single mother po ako. 3 years old na po ang anak ko. Magalang kong pag-amin sa kanila. Maaga ka palang lumandi, wika ng mama ni Bert na may halong pangiinsulto. Agad namang tumutol si Bert sa sinabi ng kanyang ina. Ina, hindi po disgrasyada si Connie. Ano pa bang tawag mo sa pagiging dalagang ina ng girlfriend mo? Hindi ba't disgrasyada? Sabi pa ng ina niya. Papadudot, aaminin kong nakaramdam ako ng galit sa sinabi ng mama ni Bert. Namalandi ako pero sa huli nagtimpi pa rin ako. Sa kabilang banda ay nakita ko ang ama ni Bert na nagbuntong hininga. Pagkatapos ay pumagitna na sa mainitang palitan ng salita ni na Bert at ng kanyang ina. Alam mo Connie, mukha ka namang mabait. Sa totoo lang ay gusto kita para sa anak ko. Wika ng kanyang ama sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ng nanay ni Bert dahil hindi siya sang-ayon sa sinabi ng kanyang asawa. Pero hindi na rin ito nakapagsalita ng muling magpatuloy ang ama ni Bert. Basta tatandaan mo Connie, sa akin walang kaso kung single mom ka. Basta ang mahalaga ay nagmamahalang kayong dalawa ng anak ko at syempre hindi mo siya lolokohin. Huwag kang mag-alala at kung sakaling magloloko ang anak ko sa iyo, makakatikim siya ng batok sa akin. Biro pa nito. Doon ko lamang nakitang umiti ang matandang lalaki kaya nakahinga na rin ako ng maluwag. Sige, bahala kayo dyan. Naiinis ng wika ng nanay ni Bert. Pagkatapos ay umalis na ito at tumungo sa kanilang kwarto. Connie, pagpasensya mo na si inay. Ganun lang talaga siya pero mabait siya. Ang wika ni Bert na tila nahihiya sa inasal ng kanyang ina. Ngumiti lamang ako bilang tugon, Papa Dudut. Natuwa naman ako dahil naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ng ama ni Bert. Nabotong-boto sa akin. Hindi nagtagal bago ako umalis ay humingi sa akin ng paumanhin ang ina ni Bert dahil na-realize daw niya na mas mahalaga pa rin ang kaligayahan ng kanyang anak. At alam niyang hindi raw ako mamahalin ni Bert kung hindi raw ako mabuting babae. Kaya sa mga sumunod kong pagdalaw ay dinala ko na ang aking anak at ipinakilala ito ni Bert sa kanyang mga magulang. Ako naman ay wala nang mapaglagyan ng tuwa dahil naging maganda ang pagtanggap sa akin ng pamilya ni Bert kahit na hindi kagandahan ang nakaraan ko. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang masayang relasyon namin ni Bert. Madalas nga niya akong ipasyal sa eskwelahang pinapasukan niya at sa Luneta. Papadudot, super mapagmahal, maalaga at sweet si Bert. Kaya ipinakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Nang mga buwan ding yon ay nagdesisyon akong ipagkatiwala sa kapatid kong babae ang aking anak. At muli kaming nagsama ni Bert. Pero tulad ng ibang relasyon ay dumaan din sa maraming pagsubok ang relasyon namin ni Bert. Isang gabi habang namamasyal kaming dalawa ni Bert sa Luneta ay napansin ko ang pagiging malungkot niya. At tila walang energy niyang pagkilos. Nagtaka ako at naisip na baka may problema ang boyfriend ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tanungin siya. Naku, wag na, baka maging pabigat lang ako sa iyo. Aniya. Pero syempre hindi pa rin ako tumigil na alamin ang totoo sa kanya. Ano ka ba Bert? Girlfriend mo ako. Ang problema mo ay problema ko din. Please Bert, sabihin mo na sa akin. Pakiusap ko sa kanya. Samantala'y nakita ko sa kanya na tila nagdadalawang isip siyang sabihin ang totoo, ngunit sa huli nakumbinsi ko rin siya. Okay, sige. Sasabihin ko na sa iyo. Pero ipangako mo sa akin na hindi mo ko hihiwalayan. Mahinang wika niya. Sa totoo lang ay naintriga ako sa kanyang sinabi. Kinabahan din ako kasi baka meron siyang nagawang kasalanan sa akin at ang relasyon namin ang malalagay sa alanganin. Sige Bert, pangako. Sabi ko na lamang at naghintay ako ng kanyang sasabihin sa akin. 3 subjects ko ang bumagsak ngayong semester. Hindi ba sabi mo, hihiwalayan mo ako kapag bumagsak ako sa grades? Connie please, huwag mo akong hiwalayan. Pag-amin ni Bert sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi yung ine-expect ko ang sinabi niya.
Yan lang ba? Okay, huwag kang mag-alala. Hindi kita hihiwalayan, sabi ko. May isa pa akong problema, si inay. Nagiging masyado na siyang diktador sa akin. Nasasakal na ako sa pagmamando niya sa buhay ko at saka Connie, may pagtatapat ako sa iyo. Although si tatay gustong gusto kanya para sa akin, si inay hindi. Pagpapatuloy pa niya. Doon ako nakaramdam ng kaba, Papa Dudut. Sa isang relasyon, alam natin ng mga magulang ang mahigpit na kalaban, lalo na kung tutol talaga sila sa iyo. Ayaw ng inay mo sa akin dahil isa akong single mother, tama ba ako? Oo Bert, naintindihan ko ang inay mo. Noon pa lang ay nararamdaman ko na ayaw niya sa akin. Mahina kong sabi. Pinapahiwalay ka ni inay sa akin, syempre tumutol ako at pinaglaban kita sa kanya. Sabi ko ay hindi ako mabubuhay kung wala ka. Connie, alam mo namang ikaw at ang anak mo lang ang mundo ko. Hindi ko na rin matagalan si inay sa ugali niya. Araw-araw na lang kasing ginawa ng Diyos na palagi siyang galit. Dagdag pa ni Bert sa akin. Kaya nagdesisyon ako, Connie. Bubukod na tayo. Nagulat naman ako sa sinabi ni Bert sa akin. Nagpatuloy siya. Nagpaalam na ako sa mga magulang ko na magbo-boarding house ako although tutol ang mga magulang ko. Bala ko talaga na tumira na tayo sa isang bahay kasama ng anak mo na parang isang pamilya. Oo, alam kong mali yon, pero heto lang ang naisip kong paraan upang magkasama na tayo. Since nagmamahalan tayo. Ano Connie? Pumapayag ka na? Saglit akong napaisip sa sinabi niyo ni Bert, pero dahil sa nakita ko naman na sincero siya sa pag-aaya sa akin na mag-live-in kami ay pumayag na rin po ako. Oo, hindi ko na sinuri ng maigi ang mga bagay-bagay kasi tiwala naman ako kay Bert at dahil na rin siguro sa labis na pagmamahal ko sa kanya. Umaasa na lamang ako na sana'y tama ang aking naging desisyon. At yun na nga Papa Dudut, nagdesisyon na rin kami ni Bert noon na manirahan sa isang bubong. Although ang alam ng mga magulang niya ay magbo-boarding house lamang siya. Alam naming mali yun pero masisisi mo ba kami? Handa naming isakripisyo ang lahat alang-alang sa pag-iibigan naming dalawa. Dumating ang araw at patuloy na naging masaya ang pagsasama namin ni Bert. Hindi namin alintana ang anumang pagsubok na dumaan sa buhay namin dahil palagi kaming nagtutulungan noon. At punong-puno kami ng pangako at pagmamahalan sa isa't isa. Samantala isang araw ay isang masamang balita ang dumating sa amin. Namatay ang pinakamamahal na tiyuhin ni Bert na si Tito Berding. Nang malaman ito ng boyfriend ko ay agad siyang nanlumo at umiyak sa balikat ko. Huwag ka nang umiyak Bert. Malulungkot ang Tito Berting mo kapag nakita kanyang umiiyak. Sabi ko habang pinapakalma ang boyfriend ko. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko, parang pangalawang ama ko na si Tito Berting. Siyang isa sa mga magpapaaral sa akin. Minahal din niya ako na parang tunay na anak. Kaya hindi mo maiiwasan sa akin na umiyak Connie. Ang sabi naman niya sa akin. Okay, naintindihan kita. Tumahan ka na mahal ko. Pupunta ako sa probinsya namin. Gusto kong masilayan si Tito Berting sa huling pagkakataon. Pagpapatuloy naman ni Bert. O sige Bert, dumalaw ka muna sa inyo sa Bohol. Sa ngayon ay kailangan ka ng kamag-anak mo. Ang sabi ko sa kanya. Paano ka Connie? Nag-aalala niyang tanong. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Basta ipangako mo lang sa akin na babalik ka. Wika ko sa aking boyfriend. Tumango naman siya. Oo Connie, nangangako ako na babalikan kita. Aniya. Sabi ng inay mo, sabay na raw kayong pupunta ng Bohol sa isang linggo. Kaya handa mo na mga dadalhin mo papunta ng Bohol. Bilin ko pa sa kanya. Sandaling natahimik si Bert at tila may iniisip. Maya-maya biglang nagsalita na rin ito. Sumama ka na lang kaya sa akin sa Bohol. Naku, wag na. Baka masiwalang kasi ang inay mo sa akin. At sa pagkakataon mo nang makipag-bonding sa mga kapamilya at kamag-anak mo. Ayaw ko namang mahati ang atensyon mo sa kanila nang dahil lamang sa akin. Sabi ko sa kanya. Basta ipangako mo lang sa akin Bert na uuwi ka ulit dito sa atin. Oo Connie, huwag kang mag-alala at
sa katapusan ng January babalik ako. Ayaw ko mawalay ka sa akin. Kakausapin ko sina Elmer at Tita Lynn para samahan ka habang wala ako. Kakausapin ko rin si Percy na samahan ka para hindi ka naman malungkot. Pangako niya sa akin. Ayaw ko mang umalis si Bert pero wala akong magawa dahil pamilya niya yon. Kailangan niyang umuwi ng Bohol upang makilamay sa pinakamamahal niyang tiyuhin bilang pagtanaw na rin ng utang na loob sa mga mabubuting nagawa nito sa kanya. Walang araw at gabi akong hindi umiyak noon, Papa Dudut. Buti na lamang at madalas ang communication namin kaya kahit papaano ay naibsan ang pangungulila ko sa kanya. Pero Papa Dudut, dumating din ang panahon na unti-unting nawalan na ako ng komunikasyon sa kanya. Napansin ko na habang tumatagal ay parang umiiwas na siya sa akin. Yun pala ay sinisiraan na pala ako ng nanay at mga kamag-anak ni Bert. Ang usapan namin na uuwi siya ng Maynila sa katapusan ng January ay naurong ng February 16. Lumipas pa ang mga panahon at umalis na rin ako sa inuupahan naming bahay dahil wala na akong pambayad ng renta at nakitira na lamang ako sa bahay ng kaibigan ni Bert. Doon na rin nagsimulang gumuho ang relasyon namin. Nalaman ko kasi mula sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan na inilalayo na pala si Bert sa akin ng mga kamag-anak niya. Papa Dudut, hinintay ko pa rin si Bert kahit na ganon. Dumating ang February 16 at nagkaroon ako ng pagkakataong kausapin siya ng palihim. At doon ay pinagtapat niya sa akin ang lahat ng nangyari sa Bohol. Tama ang naririnig kong balita. Pinaiiwas na sa akin si Bert at sinisiraan ako ng nanay niya. Ayaw pala sa akin ang nanay ni Bert dahil isa akong single mom. Pero hindi pa rin ako sumuko, Papa Dudut. Bumalik ang komunikasyon namin sa isa't isa pero patago na. Hanggang sa muling nawala ang komunikasyon namin. Doon ay muli na naman akong nangulila kay Bert at ibinaling sa alak ang lahat. Nagrebelde ako, Papa Dudut. Ginawa kong sandigan ng alak sa lahat ng mga problema ko. Isang gabi nakipag-inuman ako sa aking kaibigang si Percy at nalasing ako dahil doon ay ibinuhos ko nga ang sama ng loob ko. Hanggang isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Tama na yan, Connie. Lasing ka na. Saway sa akin ni Percy na medyo tipsy na rin dahil naparami din ang inom. Pero hindi ko siya pinansin kaya muli siyang nagpatuloy. Bakit ka ba naglalasing ha? Bakit ko mo hindi ka binalikan ni Bert? Oo, kaya ako naglalasing dahil sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay babalikan daw niya ako pagkatapos ng January. Pero anong buwan na ngayon? February na pero hindi pa rin siya bumabalik. Malakas ang kutob ko na siniraan ako ng nanay niya at ng mga kamag-anak niya. Wika ko na punong-puno ng sama ng loob. Paano ka naman nakakasigurado, Connie? Huwag ka ngang mag-isip ng ganyan. Malay mo meron lang inaasikaso si Bert sa Bohol. Wika pa ni Percy sa akin. Sa puntong iyon, Papa Dudut, ay hindi ko na natiis ang sakit kaya naiyak na ako. Pero kahit na, dapat tumawag man lang siya sa akin o mag-text. Pero hindi na siya nakipag-communicate sa akin. Kahit nga sa Facebook, dead ma rin siya sa akin. Ang sakit ng ginawa niya sa akin. Ang sakit-sakit, Percy, ang sabi ko pa. Patuloy naman akong kinampante ni Percy pero Papa Dudut hindi ko talaga maiwasan na maiyak. Lalo na't maraming naglalaro sa isipan ko ng mga oras na yon. Bukod kasi sa maaaring sinisiraan ako ng mama niya ay baka nakahanap na ng bagong pag-ibig si Bert doon sa Bohol. Iniisip ko pa lamang ay nagdurugo na ang aking puso. Saan ba ako nagkulang ha, Percy? Saan ba ako nagkulang kay Bert? Ibinigay ko naman sa kanya ang lahat, minahal ko siya ng buong tapat. Bakit niya ako sinaktan ng ganito? Baka siguro may iba na siyang mahal doon sa Bohol. Umiiyak kong wika. Pagkatapos noon ay nagpatuloy lamang ako sa pag-iyak habang nakatingin lamang sa akin si Percy. Tahimik at maya-maya isang mainit na yakap ang ibinigay niya sa akin. Alam mo, Connie, naiinggit ako kay Bert. Kasi siya ang lalaking pinili mo sa halip na ako. Connie, nadudurog ang puso ko.
Sa tuwing nakikita kita sa ganyang kalagayan, tandaan mo na kaya kong tuyuin ang mga luha mo sa bawat sakit na nararamdaman mo dulot ng paghihintay mo kay Bert. Pero kailan mo kaya mapupuna ang mga luha ko para sa iyo? Alam mo Connie, pareho lang tayong nasasaktan. Ikaw sa kanya at ako naman ay sa iyo. Revelasyon niya. Napatigil naman ako sa pag-iyak at napatingin kay Percy. Hindi ako makapaniwala na masasabi niya yon sa akin. Connie, mahal kita. Matagal ko nang tinatago ang nararamdaman ko sa iyo. Kasi si Bert lang ang palaging laman ng puso mo. Sa totoo lang ay ilang beses mo na akong sinaktan dahil sa tuwing nakikita kitang masaya sa piling niya. Nadudurog naman ang puso ko. Pero hindi ako nagpahalata dahil ayaw kong maging makasarili at dahil mahal kita. Hinayaan na lang kitang mahalin si Bert. Pag-amin pa ni Percy sa akin. Ngayong kinalimutan ka na ni Bert, panahon naman siguro upang buksan mo ulit ang puso mo sa ibang taong nagmamahal sa iyo, Connie. Umaasa pa rin ako na sana'y mapansin mo din ako. Pagpapatuloy pa niya. Papadudot na lasing ako noon at hindi sinadyang may nangyari sa amin ni Percy. Nagising na lamang ako kinabukasan na katabi ko na sa kama si Percy. Nagalit ako sa kanya at tinanong kung bakit niya hinayaan yon pero hindi siya umimik. Papadudot, noong mga panahong yon ay hindi ako mapalagay. Kaya agad kong tinawagan si Bert at nagkita kami sa isang mall. Ipinagtapat ko sa kanya ang nangyari sa amin ni Percy at sinabi ko sa kanya na hindi ko kagustuhan ang nangyari sa amin ni Percy. At tulad nga ng inaasahan ay sumiklab ang galit ni Bert. Nilusob niya si Percy at nang nagpakita ang kaibigan namin ay agad na inundayan ni Bert ng suntok. Agad naman akong sumaklolo at inawat ang dalawang lalaking nagsusuntukan. Hayop ka Percy! Pinagkatiwalaan kita pagkatapos ay heto ang gagawin mo sa akin? Napaka-traidor mo! Sana'y hindi na lamang kita naging kaibigan. Galit na wika pa ni Bert. Ikaw ang traidor Bert. Ilang buwang naghintay sa iyo si Connie. Nangako ka sa kanya na babalik agad pero anong ginawa mo? Pinaasa mo lang siya. Dapat nga ikaw ang tanungin dapat ni Connie kung ano ang ginagawa mo habang nasa Bohol. Wika naman ni Percy sa aking boyfriend. Lalo naman nag-init ang ulo ni Bert sa sinabing yon ng aming kaibigan. Wala ka sa lugar para husgahan ako. Lalong lalo na sa pagpunta ko sa Bohol. Marami lang ako inasikaso doon kaya hindi ako nakakonta kay Connie. Sagot nito. Sa puntong yon ay lalong sumiklab ang galit ni Percy sa aking boyfriend. Alam mo ba Bert? Walang araw at gabing hindi umiiyak si Connie sa kakaisip sa iyo. Palagi siyang nangungulila sa iyo samantalang ikaw ay nagpapakasarap sa Bohol at nagpapadikta ka sa nanay mo at sa mga kamag-anak mo. Alam ko na sinisiraan ng inay at mga kamag-anak mo si Connie sa iyo. Ang problema nga lang sa iyo, wala kang paninindigan. Ni hindi mo man lang pinagtanggol si Connie sa mga naninira sa kanya. Ano kang klaseng lalaki ha Bert? Sagutin mo ko. Ano bakit hindi ka makasagot? Natahimik lamang ang aking boyfriend sa sinabing yun ni Percy dahil na rin siguro sa guilt kaya imbes na magalit ay umalis na lamang ito. Hinabol ko na naman si Bert para magpaliwanag. Patawad, hindi ko sinasadya. Inaamin ko nagkamali ako at sana naman Bert ay mapatawad mo ko. Mahal na mahal kita Bert, mangiyak-ngiyak kong sabi. Mahal mo pala ako eh. Bakit hindi mo ako hinintay? Bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan? Bakit mo ako pinag-isipan ng masama? Connie, maaaring duwag ako at hindi kita naipaglaban sa inay at mga kamag-anak ko. Pero minahal kita ng buong tapat. Ni minsan ay hindi ko pinakinggan ang mga paninirang binato nila laban sa iyo. Kaya lang ako hindi nakipag-communicate sa iyo noon eh dahil ayaw kong makasamaan ng loob ang mga kamag-anak ko. O inaamin kong mali-mali ako pero Connie, ni minsan ay hindi ako nangaliwa habang nasa Bohol ako. Alam mo ba Connie, galit na galit ako ngayon. Kung di lang masamang pumatay ng tao ay pinatay ko na yang si Percy. Connie, sinira mo ang tiwala ko sa iyo. Hindi kita mapapatawad, pahayag ni Bert sa akin. Nakikiusap ako Bert, patawarin mo ako.
kahit lumuhod pa ako sa iyo ngayon pagmamakaawa ko sa kanya. Ngunit hindi yon pinansin ng aking boyfriend at sa halip ay nagpaalam na lamang siya. Babalik ulit ako ng Bohol upang magpalipas ng sama ng loob. Hindi ko na kasi kaya pang tiisin. Parang sasabog na ang puso ko. I'm sorry Connie pero kailangan ko munang lumayo. Sabi niya sa akin bago niya ako iniwanan ng umiiyak. Sising-sisi ako Papa Dudut at tinuloy pa rin ni Bert ang pag-alis pabalik ng Bohol. Iyak ako ng iyak noon although pinangako niya sa akin na babalik siya. Pero walang kasiguraduhan yon. Dumating ang June netong taon at nabalitaan ko na lamang sa Facebook na doon na maninirahan at mag-aaral si Bert sa kanilang probinsya. Hindi na siya kailanman babalik sa akin. Papadudot masakit yon para sa akin pero tinanggap ko na lang. Inaamin kong nagkamali ako sa buhay pero natuto naman ako. Nawala man si Bert sa buhay ko ay pinagpatuloy ko ang aking buhay. Muli akong pumasok sa kolehiyo bilang working student. Sa ngayon ay ipinagdarasal ko si Bert na sana'y maging maligaya siya sa kanyang buhay saan man siya naroroon. Ipinagdarasal ko rin na sana'y bigyan pa ako ng Diyos na marami pang lakas upang magampanan ang obligasyon ko sa aking anak at sa sarili ko. Para sa lahat ng nagmamahal dyan, ipakita ninyo sa taong mahal ninyo kung gaano nyo sila kamahal. Ingatan nyo sila at pahalagahan. Sa mga taong nagkamali ay isipin nyo na lamang na bahagi ng buhay ng isang tao ang pagkakamali. Pero sa bawat pagkakamali ninyo ay natututo dapat kayo. Papadudot hanggang dito na lamang po ang liham ko sa inyo at sana'y mapaunlakan mo ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Connie. Maraming salamat Connie sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Nakakalungkot lamang na nauwi kayo sa ganong sitwasyon. Lalo na't nag-invest kayo ng pagmamahal para sa isa't isa. Oo, nagkaroon ka ng kasalanan kay Bert dahil na rin sa nagpadala ka sa tukso ng laman. Pero huwag mong sisihin masyado ang sarili mo dahil nagawa mo lamang yon dahil na rin sa sobra mong pangungulila. Ang bawat isa sa inyo ay may pagkukulang katulad ni Bert na matagal na wala ng komunikasyon sa iyo. Hindi natin pwedeng ikatwira na busy siya at maraming inaasikaso kaya nawalan siya ng panahon kay Connie. Pumasok siya sa isang relasyon at may obligasyon siya sa kanyang kasintahan busy man siya o hindi. Pumasok ka sa isang relasyon kaya dapat ay i-priority mo ang taong mahal mo. Matuto kang balansehin ang iyong oras sa kasintahan at sa iyong sarili. Yung ginawa niya kay Connie ay isang act of selfishness. Bibigyan lamang niya ng atensyon si Connie kapag gusto niya. No, hindi tayo dapat ganon. Kung mahal mo talaga ang iyong kasintahan ay dapat alam mo ang mga bagay na maaaring ikasakit ng kanyang damdamin. At iwasan yon. Kung talagang mahalaga siya sa iyo ay ipakita at iparamdam mo sa kanya at huwag mong isipin na kayang magtiis sa iyo ang kasintahan mo. Dahil kahit pa mahal ka niyan, kapag napuno na yan sa iyo ay bibitaw at bibitaw yan. Because if you're insensitive and selfish, you're not worth keeping. Kaya ikaw Connie, pinatunayan lang ni Bert na hindi ka lubos na importante sa buhay niya. Learn to move on, set him free, and God will give you the right man to love. mahiwaga Laging may lungkot at saya Sa Papa Dudut Stories Laging may karamay ka Mga problemang kaibigan Dito ay pakikinggan ka Sa Papa Dudut Stories Kami ay iyong kasama
Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Jen, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na!